Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Napakamahal na po ng fuel. Diesel, gasolina, sobrang taas na po talaga. Kaya kanina, pagpunta ko po dito sa shop, hindi ako masyadong na-traffic. Kakaunti na yung mga bumabiyahe na nagdadala ng kanilang mga sasakyan. O kaya naman, hindi na sila tigitigisan ng sasakyan na ginagamit. Kaya nabawasan din po yung mga sasakyan sa kalye. Ewan ko po dyan sa lugar nyo. Dahil sa sobrang mahal po ng diesel at ng gasolina, ito po ay napakalaki ng epekto po sa atin na may mga sasakyan. Ngayon, ito ay dahilan sa giyera po sa Middle East. Pero meron kasing nag-comment, ito po ang sabi niya mula po kay Jimmy Bonifacio, Sir Randy, being a diesel engine expert, what is your opinion in using the trending adding used filtered cooking oil? This will help to educate millions of Filipinos. Salamat. Ano daw po yung aking opinion doon sa gumagamit ng mantika na pinagprituhan na o used na po siya na ihahalo natin doon sa diesel natin sa tangke, no, ng ating mga sasakyan. Sabi dito, filtered cooking oil. Paano mo mapipilter yon? Yung gamit ng mantika. Hindi mo yan kayang i-filter. May proseso po talagang ginagawa dyan. Mamaya ko po babalikan yan. Papakita ko muna sa inyo kung magkano po ba talaga ang diesel ngayon. Ito po, sa Phoenix along Aguinaldo Highway, Imus, Cavite, as of 4 p.m., ang diesel po ay umaabot na sa 88 pesos 0.05 centavos. 88 pesos, napakamahal. Sa Uni Oil along Aguinaldo Highway, Imus, Cavite, ay 82 pesos ang diesel per liter. Caltex along Aguinaldo Highway, Imus, Cavite, 85.79 ang diesel. Flying B pang Pinaglabanan Road, San Juan City as of 8:58 a.m. kanina po ay 80.69 ang diesel. Sa Shell naman po, Blumentritt, San Juan as of 8:35 a.m. ang diesel po ay 88 pesos. At ang Petron Gas Station sa Rojas Boulevard, Pasay City, 8 a.m. ay 79.90 centavos. Sa Petron, Kabihasnan, Parañaque City, ang presyo po ng diesel ay 80.60 pesos. Ganun siya kamahal, mga kapatid. Kaya ngayon, nakakaisip yung mga tao na gayahin yung mga napapanood sa YouTube na gagamitin ngayon yung used oil at ihahalo po sa kanilang diesel fuel na nandoon sa kanilang tangke ng sasakyan. Mga kapatid, huwag nyo pong gagawin yon. Naku po, masisira po ang inyong mga injectors. Napakamahal kapag nasiraan kayo ng mga injectors, katulad na lamang nitong nasa harapan ko ngayon. Itong 8 injectors na to ay nakakabit sa 2 Ford Everest. Ito naman ay hindi mga sira. Pinalinis ko lamang ito para po kapag gagamitin ko na itong 4 na injectors na ito doon sa nasiraan ng PCM, yung ibinlag ko po nung nakaraan, ay sigurado ako na wala siyang problema. Kasi yung mga Ford po na yan, na Everest na yan, kapag nasira ang PCM, pwedeng ang nag-cause nun ay yung mga injectors kung ito ay grounded or short circuit. Kaya kailangan ko munang i-testo doon sa flow test namin. Meron naman akong pang-testing dito. Pinagawa ko yan kay Chip at lahat naman ng 4 na ito ay pasado. Okay, ito namang 4 na ito ay yung nakakabit doon sa vlog ko po kahapon, yung sumisirit yung compression doon sa injector number 4. So, tinanggal ko yung 4 na yon at pina-flow test ko na rin dito kay Chip at lahat din naman ay pumasa. So, lahat ito ay ibabalik ko doon sa kanya-kanyang mga makina. Pero mga kapatid, doon sa pinag-uusapan natin, sa tanong ni Jimmy Bonifacio, ulitin ko ulit, Sir Randy, being a diesel engine expert, what is your opinion in using the trending adding used filtered cooking oil? This will help to educate millions of Filipinos. Salamat po. Ito po, uunahin ko po, mga kapatid. Yung mantika mismo, kahit na yung malinis ang gamitin mo, kapag yan lang ang ilalagay mo sa tangke ng sasakyan mo, kung diesel engine ka, hindi mo mapapa-start ang iyong engine. Kasi po, ang plus point po ng cooking oil ay 500 degrees Fahrenheit to 600 degrees Fahrenheit or 260 degrees Celsius. Hindi po siya basta-basta aandar kung yun lang ang gagamitin mo. Kaya nga ito talaga, inihahalo yan sa diesel. Ngayon, ang plus point po ng diesel fuel ay 52 degrees Celsius.
Kapag po kasi nagko-compress ang ating piston doon sa cylinder, sobrang init po talaga nun. Umiinit siya dahil sa law of thermodynamics, kapag ka mayroong compression, umiinit po yon. At yung init na yon, kapag umabot doon sa 52 degrees Celsius, sasabog na yung diesel. Yun ang nagpapasabog sa diesel. Hindi katulad doon sa mga gasoline engine, ang nagpapa-ignite doon ay yung spark plug. Sa diesel engine po, ang nagpapasabog doon sa fuel, sa loob ng cylinder, kapag umangat na doon sa compression stroke, yung ating piston, ay yung init na 52 degrees Celsius, yun yung plus point, sasabog na yung diesel. Sa cooking oil, ang plus point po niya 500 degrees Fahrenheit or 200 degrees Celsius. Kaya, kung ang iniisip nyo, yung cooking oil ay pwedeng gamitin na siya mismo ang magiging fuel sa ating mga diesel engine, hindi po pwede talaga yan. Kaya ngayon, ihahalo mo lang yan sa diesel na nandoon sa tangke. Pero hindi po pwede yun. Makasisira po yan sa ating mga injectors. Makasisira yan sa high pressure pump. Makasisira yan sa common rail. Delikado po ang mangyayari. Alam nyo ba, kapag itong mga injectors na to, kapag po kayo ay magpapa-revealed, no, pinakamura na pong revealed ay 10,000 to 12,000 to 13,000. Depende po sa brand, depende sa injector. Kung Delphi yan, kung Bosch yan, or kung anumang injector yan, ay ganun po ang talagang presyo ng revealed. Ngayon, kung gagamitin mo yung cooking oil na yan, yung used cooking oil na yan, sa yung sasakyan, at madudumihan yung loob nito, at yung cooking oil na yon, yung gamit na, ay maraming impurities, pwede pang mahaluan yon ng tubig, pwedeng mahaluan yon ng kung ano-anong mga dumi. Tapos ihahalo mo sa diesel mo at papasok dito sa mga injectors na to, kayang-kaya niya pong sirain itong mga electronic parts sa loob ng injectors. Yung tanong na bakit po merong biodiesel na gamit sa cooking oil? Yung biodiesel produced from waste cooking oil primarily through transesterification, a process involving filtering the oil, mixing it with alcohol, usually methanol, and a catalyst, sodium or potassium hydroxide, to convert triglycerides into a fatty acid methyl esters or FAME. This renewable non-toxic fuel reduces waste and is produced by heating the mixtures open to 60 to 80 degrees to yield biodiesel and glycerol. Tingnan nyo po, yung used cooking oil na yan, dadaan ka pa sa proseso. Hindi yan basta-basta gagamitin mo at ihahalo mo sa yung diesel. WCO is collected and filtered to remove food particles, yan, water, and impurities which can hinder the reaction. Kung gagamitin mo lang yung used cooking oil na yan, na pinagprituhan daw ng manok, ito babasahin ko sa inyo. Nakakatuwa kasi itong comment pa po nung isa. Ayon po kay Mark Eusebio, may napanood ako na vlogger kasama yung inventor sa YouTube, Kuya Randy, na yung oil na pinagprituhan ng manok, hinalo sa fuel tank ng diesel. Nung ini-start, matining at walang umilaw sa dashboard. 2 years na daw niyang ginagawa pero walang nangyari. Maganda daw sa Fortuner niya. Ito po Kuya Randy, kung gusto nyo lang mag-comment, okay lang naman po. Kung hindi, no problem po, salamat po. Okay, hindi ko siya kukontrahin kung sinasabi niya yung gumamit ng mantika na yon, yung pinagprituhan, na maganda para sa Fortuner niya. Siyempre, tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, walang nagtitinda ng mangga na sasabihin niyang maasim ang mangga niya. Maging yung santol. Kapag tinanong mo, matamis ba yung santol mo, hindi niya po sasabihin maasim yun dahil hindi ka bibili. Ganun din po itong gumamit ng mantika na to, hindi niya sasabihin pangit or mali yung ginawa niya dahil baka walang maniwala sa kanya. Ako po, ang sasabihin ko po sa inyo, yung mismong paraan ng pagpoproseso para yung used na mantika na yan ay makonvert bilang biodiesel. Kaya nga po mga kapatid, yung diesel na binibili natin, alam niyo po ba dumadaan pa po yan sa matinding proseso? Paano po ba pinoproseso yung diesel fuel? Diesel fuel is primarily produced by distilling crude oil in a refinery where it is heated to roughly 200 degrees Celsius to 350 degrees Celsius in distillation tower to separate it from other hydrocarbons. It is then processed to remove sulfur and impurities, ensuring it meets strict EPA regulation to
to cleaner burning fuel. Tingnan niyo mga kapatid, yung binibili nating diesel, dumadaan yan sa distillation para maalis yung mga impurities, yung hydrocarbons, no? At yung mga sulfur na yan na napakadelikado, hindi lamang sa health natin, sa environment, no, sa emission, pati doon sa mga pyesa po na ito. Kaya po mga kapatid, kung panunurin nyo lang yung gumamit nun, nung mantika na yon, aandar at aandar naman talaga ang engine. Hindi ko po isasuggest, hindi ko po i-recommend yan dahil bumabase po tayo sa science, bumabase tayo sa engineering, at napaka-importante na basihan natin yon dahil sa dami po ng mga nagiging customers po namin dito na napapaiyak na nga sa gastos kapag ang nasisira ay mga injectors, nasisira yung high pressure pump na yan, nasisira yung common rail, at yung mga sensors pinapasok ng dumi. Lalo pat lalagyan mo ngayon ng mantika. Yung dumi na yon, papasok yan dito sa mga injectors na to, papasok yan doon sa mga sensors, common rail high pressure sensor, o sige, common rail high pressure sensor, pinakamura, 12,000. Injectors, ang isa, pinakamura sa rebuild, 13,000. Pag bumili ka, pinakamura, 18,000, 22,000. Ang isa, yung pong pinag-usapan natin, yung common rail mismo, magkano? 40,000. Pag makakuha ka ng surplus, 20,000, 30,000. Yung mismong high pressure pump. Kapag ka nasira yan, pinakamura din dyan, surplus, 30,000, 25,000. Dito, 100,000 ang pwedeng magastos mo kapag ka ipinagpatuloy mo, kapag ka ginaya mo yung gumawa niyan sa YouTube. Kasi hindi talaga siya pwede. Mali po talaga. Mga kapatid, nagagawin nyo po yan. Ngayon, kung halimbawa, iniisip nyo na itry yan dahil nangangamba kayo, baka magkaubusan ng diesel at gasolina dito sa Pilipinas, ito po ang sabi ng ating gobyerno. Ito, galing naman sa kanila to. Kaya kahit paano, maniwala tayo ng konti sa kanila. Ayon po, dito po sa ABS-CBN, the expected fuel price hike is driven mostly by the conflict in the Middle East. Garin said, mayroon po talaga tayong supply. Ang presyo lang ang issue dito, she said. We have about 50 days, so sapat pa siya, she said. The government has instructed oil companies to continue ordering petroleum products despite the soaring prices and is also in talks with other countries to ensure that Philippines will not run out of petroleum products, the Department of Energy chief said. Dito po sa Asia, mayroon po tayong mga kaibigan na bansa that are still willing to sell to us, she said. Meron pa rin po tayong 50 days. So, paano kung dumating na yung 50 days at hindi pa po tapos ang giyera dyan sa Middle East, baka talagang malaking problema na po ang mangyayari sa atin. Kaya ako po, dito po sa vlog ko po na ito, una ko nang sasabihin sa inyo, huwag niyong gawin yung pagdadagdag ng mantika, yung used oil sa inyong mga sasakyan, dahil baka nga, wala na nga tayong mabiling diesel, mahal na nga yung diesel, masisira pa yung sasakyan nyo, magpapatong-patong po ang mga problema natin. Ang unang-unang dapat nating gawin ngayon mga kapatid, ito. Manalangin tayo ng manalangin. Dagdagan po natin ng panalangin na sana po matapos na po yung giyera dyan sa Middle East. Sana maayos po sana yung mga problema. Dahil kapag po dumating yung crisis po na talagang mawawalan na ng supply ng fuel dito sa Pilipinas, kasama din dyan ang langis, kasama dyan ang oil, lahat po ay parang domino effect yan. Pati itong ilaw, lahat yan na ginagamitan ng enerhiya, lahat yan ay mawawala, magmamahal lahat ng presyo ng bilihin, magkakaroon ng tagutom, at nandyan na ang giyera, tagutom, mga sakit, siyempre magkakaroon ng maraming sakit, hindi gagana ang mga hospital, baka po yan yung inaabangan na nating the second coming. Kaya mga kapatid, manalangin tayo ng manalangin na sana maging maayos pa itong nangyayaring giyera sa Middle East at ang paglawak po kasi nito, hindi man tayo girahin ng mga bansa na yan, ay yung epekto po na mangyayari, hindi lamang sa ekonomiya, kundi sa kabuhayan po ng lahat ng tao sa buong mundo. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.